Bawat oras na lumilipas na wala akong matandaan, pakiramdam ko ninanakawan ng malaking sandali ang buhay ko. Hindi naman importante kung ano yung naaalala mo. Sinasabi mo sa akin, ganito tayo, ganyan, masaya tayo, nagmamahalan. Pero para sa akin, walang ibig sabihin ng lahat ng yon. Dahil walang laman ng utak ko at walang nararamdaman ng puso ko. You have to move on. Tessa, can't you see? I can't move on. I will not move on, Dick. I can't. You have to. Para sa'yo tsaka para sa bata. What you've done? Ganito na pala kalala nangyayari sa pamilya mo. And yet ako na sarili mong ina, hindi mo ako sinasabihan? Kailan mo pa balak sabihin sa akin na wala ka na asawa na patay na siya? Earl, ito yung kape mo. Tikman mo muna, baka kulang pa ng sugar or cream. Hindi, okay na siya. Alam mo, tinulungan ko si Manang Siling magluto. Earl, tikman mo ito. Si Sofia ang naghanda niyan. Earl, sorry sa nangyari kagabi. Okay lang. Naintindihan ko. Sabi ni Manang Siling, paborito mo daw itong mga hinanda namin. Hindi lang naman ako may paborito nito eh. Ikaw din. Kaya ako nga naging hilig to dahil sa'yo. Tikman mo. Talaga? Bakit? Masyado kasi siyang maanghang. Maanghang? Akala ko ba mahilig ka sa maanghang? Masarap naman ho siya. Nanibago lang ho siguro ako dahil sa ospital kasi nasanay ako na medyo walang lasa yung mga pagkain. Earl, napag-isip-isip ko na siguro dapat lumabas na ako ulit. Total, okay na naman yung pakiramdam ko. Magaling na rin naman yung mga sugat ko. Baka naman pwedeng dalhin mo ako dun sa mga lugar na pinupuntahan natin dati. Earl, tama yan. Dalhin mo siya, ipamasyal mo siya. Maaring makatulong din yun sa panumbalik ng kanyang alaala. Hindi pwede ngayon. Busy ako. Marami akong inaasikaso. Pero Earl, di ba, ikaw na rin mismo yung nagsabi noon na dapat gawin ko yung mga bagay na ginagawa ko? I said no. Nag-leave ako ng 1 taon para maghanap sa'yo. Na-compromise yung trabaho ko. Naintindihan mo? Kaya nga gusto ko sanang makabawi sa'yo. Look, bago ako nag-leave, may business venture dapat akong papasukin. Naudlot yun, pero ngayon pwede ko na siyang ituloy. Okay, magiging busy ako. Hindi ko pwedeng ipagsabay yung concerns mo sa concerns ng business venture ko. Do you understand? Ang daming reading material dito sa bahay. Dyaryo, magazine, books. Magbasa ka na lang. Wala akong kaalam-alam. I felt that there was something wrong kasi hindi mo sinasagot yung mga tawag ko. Kaya alam mo, hirap talaga nung nasa Amerika ako eh. Iniitsapwera mo ako sa buhay mo. Please. Ang dami ko ng problema ngayon. Yun na nga eh. Pero ano nga na, ako wala akong alam. Kung hindi ko ba na-contact si Mimi, hindi ko alam nangyayari sa'yo. And then this morning when I got here, anong sabi ng katulong mo? Tulog ka ba kasi lasing na lasing ka umuwi kagabi, tapos boss mo pa yung naghatid sa'yo?
Ano, tas nakipag-away ka sa bar? Ano bang balak mo? Paano ko napahama ka doon? Mamamatay ka, pareho kayo ng asawa mo mamamatay? Paano yung anak mo? Hindi mo ba naisip yun? Tapos pinababayaan mo trabaho mo, pati anak mo, pinapabayaan mo. What's wrong with you? You're messing up big time, Ricardo. Ma, wala na ng silbi ang buhay ko eh. Wala na si Maricar. At kasalanan ko yon. Wala akong kwentang asawa. Anak, hindi totoo yan. I know how much you love your wife. You know you can blame yourself or wallow in guilt. Pero wala na siya. Wala na tayong magagawa. Ma'am, sir! Ma'am, sir! Nawawala po si Joanna! Ano? Joanna! Salamat. Pearl? Hindi ako nakikaalam sa iyo, ha? Bakit ba hindi mo na pinapasyal si Sofia? Iba noon, iba ngayon. Hindi na siya gagaling. Paano siya gagaling? Iniiwasan ko lang mabigla siya, Manang Siling, dahil critical yung kondisyon ng utak niya. Ganun man sabi ng doktor? Mukha ba ako nagsisinungaling? Yun ang sabi ng espesyalista. Ah, ganun ba yun? So sa'yo ko muna ibibilin si Sofia habang wala ako. Okay? Give her everything she wants, pero siguraduhin mong hindi siya lalabas ng bahay. Makakasama para sa kanya yan. Mauna na ako. Thank you. I miss my mommy. Papa Jesus, please bring my mommy back to me. Mommy! Mommy! Wait for me! Papa! Masasagasaan! Joanna! Joanna! Baby, ayos ka lang? Ha? Ha? Ayos ka lang? Ha? Joanna, Tiga, Trico, I think she hurt her arm. dali natin siya sa ospital or sa clinic. Nagutot ako talaga ako. Buti na lang andito ako. Nakita ko siya bago siya nasagasaan. Baby, you'll be fine, Thank okay? you. Dadali ka Baka namin ano sa nangyari clinic, sa ha? apo ko kung wala Go ka to the dito. clinic, baby, ha? Hang Buti in na there. lang nga ganyan lang hindi siya nasagasaan. Halika. Does it still hurt, baby? Had us all worried. Please don't do that again, okay? Auntie, I'm tired. Sige, akit tayo sa kwarto mo para makapagpahinga ka na, ha? Tara. Yaya? Yes, ma'am. Pakidala na si Joanna sa kwarto para makarest siya, ha? Oh, sige po. Dali. And you stay here. Marami pa tayong pag-uusapan. First of all, Tessa, I wanna thank you. Hindi ko akalain na napakabait pala ng boss ng anak ko. And this first meeting of ours is a blessing in disguise. But still, I'm happy to meet you. The pleasure is all mine, Tita. You don't have to thank me because being more than Rico's boss, I'm also his friend. Kasi kaibigan ko si Maricar. So, you are aware of the tragedy that has befallen upon this family. Yes, and I'm so sorry about that.
Alam mo, nalulungkot ako kasi uuwi ako dito sa Pilipinas at ito pa yung sasalubong sa akin. Although, nasa Amerika pa lang ako, nalaman ko na kung ano yung nangyari. Kaya, napaghandaan ko naman. Handa na ako. And I'm here to settle everything, anak. Ma, ako na bahala dito. I can handle this. Ayoko na kayo maistorbo pa. Di pa tapos yung kaso eh. Don't be stupid, Ricardo. As far as this family is concerned, that case is over. Wala na si Maricar, patay na siya. You just have to accept that. Ma, it's not that easy to accept. Paano na yung kapakanan ng anak mo? You have to give her a sense of closure. Pati ikaw, pati si Maricar. Ay, umalis na si Earl. Binilin ka niya sa akin. Manang Siling, matanong ko lang po, gaano niyo ho ba ko kakilala? Ay, hindi kita masyadong kilala eh. Kasi bihira mo akong kinakausap. Medyo suplada ka. Si Earl lang ang nagkwento sa akin eh kung sino ka. Tungkol sa buhay mo. Nasabi nga po niya sa akin na ulila na daw po akong lubos. Ay, oo. Ang kwento niyan, probinsyana ka. Pumunta ka dito sa Maynila dahil gusto mong mag-model. At alam mo sinong tumulong sa'yo pagka-model? Si Earl. Kasi si Earl, mahilig magkukuha ng mga picture sa magazine. Panalo ka, sikat ka. May ambisyon ka na natupad mo rin. Di ba? Yun na ho ba yung gusto ko lang sa buhay? Magmodelo? Wala na po ba akong iba pang pinangarap sa buhay maliban doon? Hindi! Naging kasosyo ka kay Earl. Kinuha ka niyang kasosyo. Pero pinatigil ka sa pagkamodelo. Yon ang palitan dyan. Pero bigla kang nawala eh. Naisip ko lang po, ano kaya ang buhay ko nung mga panahon na hindi ko pa kilala si Earl? O kaya talaga bang wala na akong pamilya, mga kapatid o mga kamag-anak? Naiisip ko lang po, hindi kaya baka naman hindi ako ganon kakilala talaga ni Earl. Ang dami mong tanong. Hindi ko naman masasagot yan. Ikaw lang siguro ang pagbigay niyang sagot pagdating ng panahon. Ayun na nga humanang eh. Hindi ko masasagot lahat ng mga katanungan ko kung hindi ko tutulungan ang sarili ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para malaman ng lahat ng tungkol sa buhay ko. Alam niyo, tita, kawawa naman si Joanna, no? I know that it's really hard to accept na wala na yung mommy niya. Buti na lang po he decided to come back. Sabi ko nga, di ba, I'm here to settle things. Pero, alam mo, Iya, hindi rin naman ako magtatagal eh. Thank you, Yaya. Tsaka, hindi rin ako pwede mag-handle ng too much stress kasi mayroon akong heart ailment and Rico knows that. Kaya nga ayaw ako namang problema eh. I'm so sorry to hear that. I just wish na merong makatulong doon si Rico para move on. Itong 28, gusto ko si Mami magpakain sa akin. Baby, you have to eat para gumaling ka agad. Sige na, kain ka na. I don't want to eat. Gusto ko si Mami magpakain sa akin. I want her back. I need my Mami, pero wala na niya. Wala na ako, Mami. Baby, come on, baby. Don't say that.
Andito pa rin naman si Daddy, di ba? Gusto ko may mami din ako. Always have mami. Si Dede, may mami. Yung classmate ko, may mami. Ako lang ang wala. And it's all your fault! Hindi na may mami ko. I don't need God. I don't have mommy. Baby, kahit wala na si Mami, nandito pa rin naman ako para mahalin at alagaan ka, ha? Sige na, baby, kumain ka na, ha? Mga magulang, kapatid at mga kaibigan, andito tayo ngayon para alalahanin natin ang pagpanaw ng pinakamamahal nating kapatid na si Maricar. At sa oras na to, ipadama natin sa kanya ang lubos na pagmamahal at taus-pusong pakikiramay. Na isang araw sa kaharian ng Diyos sa langit ay magkikita tayo na wala ng hapis, lungkot at kamatayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aling na ang gabi, ngunit ako'y gising pa rin. Walang ibang nasa isip, kundi ikaw lamang giliw. Mga alaala sa'kin, muling nagbabalik sa ating bukas. Ako'y nasasabik. Sana lahat ng oras ay kapiling ka at pagmamahal na natin di na matapos pa. Tingin ang puso ko, sana'y di ka magbago. Ang damdamin mo lang sana ay tangan ko. You know, this used to be your mommy's favorite spot. Nang baby ka pa, dito ka niya pinapatulog. Yung mga bulaklak din siya sa garden na inaalagaan niya. Dito niya yun ina-arrange. Do you remember that? And that's why this corner of the house is so very special. Because this is your mommy's favorite corner. This used to be Maricar's refuge. And through this altar that we have for her, patuloy natin siyang aalalahanin. I love you, Mommy. It comes so sad. Baby, Mommy loves you too. And from now on, she will be your angel. At kahit makakasama mo siya sa panaginip lang, hindi sa totoong buhay, she will always be watching over you from heaven, okay? I know it hurts, baby. Daddy is hurting too. I love your mommy so much, and I miss her. Wala na siya, Daddy. Hindi na babalik si Mommy. I know, baby. I know. But Daddy will do everything. Everything para maging okay tayo. We still have each other, baby. And we will be okay. Pinapangako ko yan sa'yo, ha? Lahat ng oras ay kapiling ka
ka pupunta? Lalabas lang sana ako. Iwanan mo na ako. Earl! Earl! Sabi ko, saan ka pupunta? Lalabas nga lang ako. Magpapahangin lang ako. Gabi na. Sofia, bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Kasi alam ko hindi mo ko papayagan eh. Tsaka diba, busy ka, marami kang ginagawa. Hindi mo ba alam na ginagawa ko to para sa'yo? Ha? Nag-aalala ako para sa'yo? Nag-aalala ka sa akin? O natatakot ka lang na baka mabigla ako sa mga makikita ko? Hindi kita maintindihan, Earl. Hindi ba dapat ikaw nga yung nag-worry dahil hanggang ngayon wala pa rin akong maalala? Bakit kailangan mong maalala ang lahat? Ha? Kailangan ba bumalik ang lahat para matahimik ka? Paano kung hindi? Kung hindi? Kung hindi, lalayo na lang ako at mabubuhay mag-isa hanggang sa mahanap ko yung sarili ko. Masakit pa ba, Joanna? Dati po, pero lagi niyo po ako minamassage. Ang bait niyo po, tita. Lagi niyo pa po akong binibisita dito. Thank you po. Ikaw talaga, binola mo pa ako. Pero alam mo ba kung bakit talaga kita palaging binibisita dito? Kasi ayoko na sad ka. Pareho po kayo ni Mami. Mami loves me. Kaya huwag ka nang malungkot, ha? Tita Tessa is here. And I will take care of you because I love you. Talaga po? How many times po? Bakit ilang times ba gusto mo? 10 times 10,000 times! Wow! Gusto mo 1 million times pa? Yay! Oh, kikiss ko na yung arm mo, ha? Para mas mabilis gumaling. Sige po, tuloy na po natin yung story natin. Okay. Si Matilda. Matilda longed for her parents to be good and loving and understanding and honorable and intelligent. The fact that they were none of these things was something she had to put up with. It was not easy to do so. But the new game she had invented of punishing one or both of them each time they were beastly to make her life more or less bearable. Philip? Philip! Philip! Pare! Kamusta na? Diyos ko! Okay naman. Uy, Ari, parang bago tong auto mo ah. Ayos ah, parang hindi ko ito nakita nung college na yung ano balita. Tatrabaho na kasi ako sa call center. That's why I was able to save up for this car. Team leader na rin kasi ako eh. Oh, pare, ayos, big time ka na. Alam mo yung mga college friends natin, pare, lahat sila nasa call center ah. Oo naman. Actually, graveyard shift ako pero sulit naman. That's why I was able to practice our college degree sa Comarts. That's nice, pare. O, diba? Ayos. O, paano? Good luck, bro, ha? Kita tayo ulit. Kasi, Alis ka na? hintay ako ng kaibigan ko sa kabila, ha? Sige. Kita na tayo ulit. O, sige, Ingat Brad, ka, ha? Okay, Okay, ingat. bro. Ingat mo to, ha? Napapalapit na ng gusto si Joanna kay Tessa. Eh, syempre, hindi ako makapag-react dahil nakikita ko masaya yung anak ko pag nandun siya sa bahay. Bata yun eh. Naghahanap yun ng attention, okay? You should be happy dapat na, alam mo yun, si Tessa bumabawi na sa kasalanan niya. Diba? So, hindi ka naman niya ginugulo. Hindi ka naman niya pinipilit pumasok sa trabaho mo. Diba? And besides, pare, walang kasalanan talaga si Tessa, okay? Yung nangyari sa inyo, gusto niyo. Pwede ba
Huwag mo nang ibalik yon. Tama na. Tapos na nga eh. Okay. Pare, ang pino-point out ko lang dito, I'm being objective about this whole thing. Tessa doesn't owe you anything. You owe it to her na niligtas niya yung anak mo. Up to this point, somehow, nagpapakananay siya kay Joanna. Look, nagpapasalamat ako sa lahat ng naitulong ni Tessa, pero hindi ko yan hinihingi sa kanya. Yes, pare. Hindi mo hinihingi, pero kusa niyang binibigay. Okay. Pare, payong kaibigan lang nga. After sana ng mga nangyari, I hope sana isipin mo yung mga mangyayari sa buhay mo. Alam ko mahirap mag-move on. Pero if you take the first step, you should be there. Makakausad ka. Ilanka, Mr. Riano? this is our company CFO and my business partner, Rico Santos. Nice to meet you. Wait, where's your girlfriend? Oy, B-boy, halika nga dito. Bantayan mo nung maigi yung Ma'am Sofia mo, ha? At kung papayag na may lumapit na kahit sino, ha? Sorry is it true na bigla na lang siyang nawala? Ano nangyari kay Sofia? Ito yung Sandra Navarro na sinasabi ko sa'yo. Halos sinalugog ko na lahat ng files and records. Hindi ko nakita ang babaeng ito eh. Kung ganon, mas gusto ko malaman kung sino talaga tong babaeng to. Joanna needs a mother, and the soonest you accept that fact, the better for everyone.